At para makilala natin kung sino-sino nga mga bubuo sa festival ng Giting ng Pasig, simulan po natin mga kaibigan ang number 4 sa Balota, Councilor Boba de los Santos! Magandang umaga, Pasigenyo! Magandang umaga, Vice Mayor, Congressman, mapupongin ng tatlo, sana all. Alam niyo po, nagkaroon po ng team building ang Giting ng Pasig. Tinanong kami isa-isa kung ano ang ikapapalano ng Giting ng Pasig. Isa lang po ang aking sinagot at yung po ay ang katotohanan. Ang totoo, mayroon po tayong Pasig sa Pasig ng mga talino, magaling at matapat na Mayor Vico Soto. Pagkakataon po, lagi ito sa Pasig, ang isa sa pinakagaling na congressman sa buong Pilipinas, Congressman Juan Laulo. At ang totoo, may vice mayor po tayo na nag-lead sa sanggunian para maipasalamin sa konseo ang mahalagang oras para sa Pasig City. At ang totoo po, ginawa ko rin po ang lahat bilang majority floor leader at konsehal para po makapaglingkod sa bayan. Ang hindi lang po totoo sa sinabi ko noong 2022 ay yung anak ko, hindi Soto. Hindi po totoo yun. Pero ang totoo rin po, pareho po kami number 4 sa Balota ni Mayor Vico Soto. Kaya tatandaan na po natin, kapag ganito, ano yan? Vico Soto na rin, maputi. Pag pinalitan ko, magiging na yan. Si Paul talaga yan, ha? Uulitin nyo, pag maputi, sino? Pag maitin, o hindi kayo na maputi. Pero again, Douglas Ray once more, Bola Vico, at sana po, say, Giting ng Pasig. Let's welcome kay Councilor Boba de los Santos! Ayan. At siyempre si Councilor Boba de los Santos, ang majority floor leader ng City Council. Siya din naman nagbigay ng libre ng pagpisa sa toda dahil nauunawain nga ang mga concerns sa mga sektor ng tatlong dulo. Kaya naman muli, palakpakan natin, number 4 sa Balota, Councilor Boba de los Santos! At syempre, ang susunod naman natin, papamatiin at kikilayanin ang number 4 at number 6 sa Balota, Coopers, Puno Barangay ng Barangay Santa Cruz, City Councilor Committee Chair ng Health, Sanitation and Nutrition at Good Governance, Blue Ribbon. Palakpakan natin, number 6 sa Balota, Councilor Eric Gonzalez! Good morning po sa ating lahat. No, tayo po ay nahirang. Tayo po ay nahirang bilang Committee Chairperson ng Health. At sinika po natin na talagang sa Pasig, i-implement na po ang Universal Healthcare Act. No, napakarami pong bunga ng Universal Healthcare. Isa na po dyan, yung libreng pag-hospital. Sa Pasig po, meron na tayong local. Wala na pong babayaran sa ating mga ospital. Pero hindi po tayo tumigil na libre lang. Mas natin libre na tingalidad na services. In fact po, nung Martes, nung kasama po ang ating mga mayor, congressman, vice mayor, at konsehal, in-inaugurate po natin ang aming catheterization lab. Para sa kalaman po ng lahat, ito pong cath lab ay kompletong equipments para sa sakit sa puso. Kaya na sa Pasig, angiogram, angioplasty, pacemaker at iba pang procedures po para sa heart. Hindi na kailangan sa heart center. Patuloy rin po natin na sinulong ang pagpapalawig ng healthcare program natin. Pinatibay natin ang health centers, pinatibay natin ang super health centers, at nagpasa rin tayo ng ordinance, ino-convert na natin yung ating child's home. Alam niyo po yung child's home? Dati siya, specialista na siya sa mga bata, pediatrics. Ngayon po, isa na sa general hospital. Specialista na rin siya sa pareho natin na adult. No? At under renovation po siya, ito 120 bed capacity. No? Asahan niyo po na patuloy tayong magsusulong ng mga programa, proyekto para sa bawat isang Pasigenyo na makatanggap po tayo, tayong lahat, ng best possible healthcare
mula sa ating pamahalaan ng lungsod. Muli po, good morning po, Councilor Eric Gonzalez. Ipapanalo po natin ito straight, hitting ng Pasig, 15-0 po. Salamat po. Maraming salamat ang number 6 Balota, Councilor Eric Gonzalez. At ang isusunod naman po natin ay dating reporter at host ng GMA 7. Kapagtanggol ng kalikasan, pangyan natin sa environmental protection at sustainable development. Ang number 11 sa Balota, Councilor Kiko Lucia. Magandang umaga po sa ating lahat. Alam ko medyo mainit, pero ayahin ko bilisan ko lang ang aking pagdati. Of course, masalamulay ko sa aking mga kapatid at kalong Muslim. At alam ko nabanggit kanina, dating reporter na palabas na Born to be Wild. Pero dahil po, simula tayo naglingkod, naging Born to be Wild na lang po tayo. Lagi ako sa aking asawa na nandyan sa likod, nakatuwa ko rin po sa paninigyan dito sa lungsod. I love you too, mahal. Wala ka siguro kung nais ko na po sabihin yung mga maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa aking maglingkod. Talaga matagal ko na pinapangarap na maging tagapaglingkod ko dito sa Pasig. At noong 2022, yung hinog na tagapaglingkod, pinitas ko na. Pero isa lang din po ang masasabi ko ngayon, marami pang pwedeng kagatin. Marami pang pwedeng magsindihan. Kaya sana po, uling po kayong mga hikayat na magtulungan po sa mga programa na nais pa natin isulong. Marami po tayo ng tagumpayan, lalo na sa mga usapin ng palupa at pabahay. Pero marami pa po tayong kayang gawin. Marami pa tayong kailangan at kayang gawin. Kaya sana po, tuloy-tuloy po ang ating pagtutulungan. Hindi lang po natin, kundi na buong biting ng Pasig. Magandang umaga po sa atin. Ang kampiyan natin sa Environmental Protection and Sustainable Development number 11 sa Balota, Councilor Kiko Lucia. At isunod naman natin kinagaling ang number 13 sa Balota, Chairperson ng City Council Committee on Senior Citizens, Retirees and Veterans Affairs, Cooperative and Livelihood, pangalagaan ang kapakanan ng senior citizen, pagsisigubos na bumuo na matanggap ang benepisyo para sa kanila. Ang kampiyon natin sa pangalaga sa mga senior citizen ng lungsod ng Pasig, Councilor Pao Santiago. Actually, itong umaga po ito ay hindi na po tungkol sa inyong lingkod, Councilor Pao Santiago, pero tungkol po ito sa ating lahat. Bago po ako magsalita, gusto ko pasalamatan ang ating mga kasama dito. Kay Congressman Román Romulo, kay Vice Mayor Dodong Jumarski, at kay Mayor Lino Soto. Dahil wala pong Pao Santiago na nakatayo ngayon, kung hindi po dahil sa kanila at kung hindi po dahil sa inyo. Pasigin nyo, ipinanalo nyo na po ang laban ng good governance ang mabuting pag-gobyerno ng 2022. Baka po pwede, ipanalo nyo pa rin po ngayong 2021, dito sa Pasig! Wala nyo po ang narating. Wala nyo po ang narating na benepisyo ng ating mga senior citizen. Sana po, hayaan nyo po ang inyong likod Councilor Pao Santiago ng number 13 sa Balota na magtuloy-tuloy po ang benepisyo ng pag-aalaga sa ating mga senior citizen. Kaya po pakiusap sa ating mga napakapasilenyo. Vote straight! Titig na Pasig! Maraming salamat! Maraming salamat! Number 13 sa Balota, Councilor Pao Santiago. Ang susunod naman po natin
talagang hindi ko po malilimutan. Alam niyo po, noong 2022, dito rin po tayong sumubok at nangarap na may puwang ng ordinaryong Pasigueño dito sa Pasig. Pero may ibang kalooban ng Diyos. Noong 2022, hindi man po tayo kilala. Hindi po sa ating paibigay ang tagumpay. Gayun pa man, kahit hindi po tayo nagtagumpay, wala man tayong posisyon o pangyarihan, pinatunayan po natin ang ating husay at galing. Itinayo po natin ang kauna-unang CTCSO Academy sa buong bansa. Dito po yan nagmula sa Pasig, lalo po yung mga graduate natin. Andito. Mula din po doon, umikot po tayo sa iba't ibang lugar sa Pasig at bigay tayo ng mahigit 200 ligtas na espasyo para sa mga iba't ibang pamayanan para magbigay ng boses at kapangyarihan sa mga ordinaryong Pasigueño. Dahil po dyan tayo ay napangalan ng 2023, 2024, 2025 ng Local Government Academy at ng DILG. Mga mahal kong Pasigueño, kung nagawa po natin yan na wala tayong kapangyarihan ng opisina o posisyon, bigyan niyo po ako ng kapangyarihan, hihigitan pa po natin yan at mas gagaling ang kapangyarihan. Kaya po, this 2025, vote straight po tayo. Mula kay Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Carlo Torres, at ang buong giting ng Pasig. At syempre, isama niyo na po this 2025. Coach niyo sa buhay, coach sa mga At syempre, ang ating konsehal, kasalukuyang konsehal na nakaupo ngayon, number 15 sa balota, dinala ang kanyang expertise mula sa private sector sa kanyang trabaho bilang City Councilor Committee Chair ng Trade, Commerce and Industry, Labor, Employment and Manpower, at Games and Amusement, kampiyon natin sa inklusibong pag-unlad ng ekonomiya, number 15 sa balota, Councilor Simon Romulo Tactaco! First, magandang maraming sa inyo lahat. Siguro mabilis na update lang sa naging experience ko bilang first time counselor dito po sa lungsod ng Pasig. Last year po, nagkaroon po kami ng committee hearing under Trade, Industry and Commerce Committee. So dito po, meron po isang multinational company, isang malaking kumpanya, ang nagtanais na bigay ng educational programs sa lungsod ng Pasig. Tapos ang maganda po dito, pagkatapos hindi na mag-graduate dito sa program, merong right of first refusal yung beneficiary na makapagtrabaho po sa kanila. So syempre tayo nagawa tayo kasi alam naman natin pag private assistance, alam niyo yung mga tigapalengke, pag pinaghirapan po natin yung pera, meron po tayong karapatan kung saan natin gusto ilaan yung pondo natin. So thankful po tayo na dito po sa committee hearing, meron tayong isang multinational company na nagnais po sa Pasig. So ang unang tanong ko po sa committee hearing na yun, sabi ko, Ma'am, Sir, maliban po sa lungsod ng Pasig, meron pa po bang ipag-usupan po sa ginagawa niyo po itong magandang programa niyo. Nakakagalian lang po natin pagtanong ng ganyan para pag-implement na po natin, alam natin yung mga pros and cons para mas pa-improve po natin ang implementation dito sa lungsod. So yung tanong, yung sagot nila sa akin ng panahon na yun, sabi nila, Bonsi, wala po sa ngayon, focus lang po kami sa Pasig City. So syempre, grateful tayo doon. Ang next question po sa kanila, ayan, sige sir, ma'am, salamat po. Pero bakit po sa dami-dami ng lungsod sa bansang Pilipinas, bakit niyo po pinili ang Pasig City? Alam niyo po ano yung naging sagot sa akin ng private sector representative. Simple lang po, dahil may tiwala ko sa leadership ni Mayor Vico, dahil may tiwala ko sa leadership ni Congressman Roman, dahil may tiwala ko sa leadership ni Vice Mayor Toto. So black and white lang po tayo, tama o mali lang. So what have we heard po dito sa committee hearing na po?
Basta tayo magtrabaho tayo ng mabuti, basta magtrabaho tayo ng integridad, tulad ng ginagawa ng ating mga liderato, darating din yung opportunity sa atin. Lastly, siguro isa sa mga pinaka-naging controversial o sikat na ordinal sa nagagawa ng Ileven sa Pilihan is yung pagbakan sa Pogo. Alam niyo naman po yung Pogo, di ba? Alam niyo sa totoo lang, hindi naging madali itong pagbabasag natin ng ganitong kalakaran. Kung hindi ko sa community ko po sa Games and Amusement, alam naman natin yung katotohanan. Pero dahil po sa support ng Mayor Vico, hindi na po kami iniwan doon, binili na po kami ng gabay para sa tamang proseso. Kasama ng 11 Council, na kung saan lahat po ng giting pumirma sa ordinansa, nagtawid po natin ito. And syempre, nakakakuha din kasi after a few months, naglabas din ng executive order ng national government kung saan pinapagbawal na yan sa buong Pilipinas. So tayo, alam mo, sa totoo lang, meron din ang mga subuho na in-crash or in-kind para lang hindi natin may palupad ang mga ganitong pangarap natin. Pero tayo, simple lang, hindi natin papagpalit ang dignidad natin at higit sa lahat, hindi natin papagpalit ang kalakasan ng Kastilyo. Yan ang bago ko sa inyo. Maraming salamat, Councilor Simon Andojo. Ito po ang buo ng meeting ng Pasig mula sa District 1. Muli, ipopo, number 4 sa balota, Councilor Volta del Santos. Muli ng Pasig. Muli, ipopo. Number 6 sa balota, Councilor Eric Gonzalez. Muli, ipopo, number 11 sa balota, Councilor Kiko Rosia. Muli, ipopo, number 13 sa balota, Councilor Paul Santiago. Ipopo, number 14 sa balota, Councilor Rochford Salogan. Muli ng Pasig. Muli, ipopo, number 15 sa balota, Councilor Simon Tantoco. Ayan, at syempre, maraming salamat sa ating mga supporters mula sa Distrito 1! Yan po ang bumubuo ng meeting ng Pasig mula sa District 1. Ngayon po, Muli ng Pasig. pinalala natin at sino-sino ba ang bumubuo ng meeting ng Pasig sa District 2. Ang number 1 sa Balota. Kasi hindi pa ang Committee Chair ng Infrastructure and Disaster Resilience na hinagawa sa pagsiguro sa pamamahagi ng emergency global, licensing, engineer at field estimator, kampiyon natin sa pagbubuo ng pagbalag na pamyanan. Ang number 1 sa Balota, Councilor Buboy Agustin. Magandang umaga po, mga Kastilyo. Good. Ginagawa ng video, puro batang yung nakita ko. Puro batang sa kapunan. Ha? Puro video ko rin. Hindi naman na yung District 1, District 2, mga District 2 ba? Okay lang. O dito na naman, puro batang mo naman ang kapunan. Magandang mga ulit! Sige na! Wow! Ang daming tao! Alam nyo, lahat kayo dito pagbuboto ng solid, straight, league ng Pasig, sinisigurado ko, parang napunin. Okay na naman. Uli na! Box Populi, Box Day. The voice of the people is the voice of God. Yan po ang sabi. Kaya naman po, alam ko naman na nandito kayo. At para suporta sa meeting ng Pasig. Ako po si Consi Engineer, Buboy Agustin, ako naman sa Manora, proud member ng meeting ng Pasig. Nakaka-proud maging member ng meeting ng Pasig dahil po kayo, buong Pilipinas ay sa labas ng bansa, kilala po ang mga Pasigayno. Sumungan ninyo, alam mo ba sa ilang Quezon City, kung tayo marami,
galing na mayor nyo ang pogi pa. Sabi, sana all. Lahat ang mayor sa Pasig, kailangan din sa Pilipinas, kamuhan mayor dito magaling. Sana all. At gustong maglipatan na dito sa Pasig dahil napakaganda ng mga benefisyong binibigay sa mga pagkakas. Tama ba eh? Kapag narinig nyo ang salitang good governance, ang anti-corruption, sino una pumapasok sa isip nyo? Mahina. Sino? Paano naman si Dito? Wala naman ako sa Dito. Pinapakan si Dito. Paano naman si Dito? Muli, maraming salamat. Ang giling ng Pasig. Councilor Buboy Agustin mula sa Distrito 2. Wow! Nakita niyo kung sino yung dumating? Abangan natin yan. Pero, pinalamin muna natin. Wala sa kasi Bossy B. Soto. Ayan, at muli, maraming salamat sa ating number 1 sa Balota mula sa Distrito 2, Councilor Buboy Agustin. Ayan, at syempre, ipagpatuloy natin at nilalangin natin ang mga konsel pa rin ng Distrito 2. Ito naman, number 6 sa ating mga balota, sa chairperson. Number 8 sa balota, sorry po. Number 8 sa balota, ang chairperson ng City Council Committee on Social Services and Solo Parent Affairs, Cultural Affairs and Tourism, Spiritual Affairs and Family Empowerment, Technology, Communication and Energy. Ang nangunang nagsulong ng Comprehensive Solo Parents Ordinance, Family Week Ordinance, Clinical Ordinance, Pasig Youth Development Code, PWD Welfare Code, na talaga naman nagbigay ng Barangay Incentives Ordinance at Expanded Workplace Benefits Ordinance. Kampiyon natin sa pagpapalakas ng mga pamilya at pagkalinga sa mga sektor na nasa laylayan. Number 8 sa balota, Councilor Antonio Leon!
bagong umaga. Pasigay nyo, kamusta po kayo? Alam po ninyo, nung tayo ay nasa national government, nung tayo po ay naging undersecretary ng Kabataan Pilipino, alam niyo po, 42,000 SK. Alam niyo po, pag tayo po ay gumagawa ng mga proyekto, gusto ko pong gawin muna sa Pasig. Alam niyo po kung bakit? Kasi pag ginawa ko natin muna sa Pasig, ay ginagaya ko sa buong Pilipinas. Hello. Kaya po sana, maraming salamat sa suporta na ibinigay po sa atin ni Mayor Kiko, Vice Mayor Dudut, at Tom Roman. At sana po tayo ang maging tunay ng pag-asa ng bawat Pasigay nyo. Mabuhay po kayo, Post Street, Ibig ng Pasig. Kaya po, maraming salamat. Maraming salamat ang number 10 sa Malota, Ponce Ryan Enriquez. At ang susunod yung mga pagtatanungin, ang number 13 sa Malota, Tutor Tagawat ng Barangay Rosario, Entrepreneur, President House of Shell Export and Import, nakatulong sa Higong Scholars sa pamamagitan ng research ng Scholarship Foundation. Pinagbuyo ng greater access to the senior citizen services, proper natin sa pangangalaga ng senior citizen. Number 13 sa Balota, Ponce Water Inocencio. Sumama ka na sa amin at baka mabili ka pa. Magandang umaga, Pasig! Tignan niyo ba ako? Anong pangalan mo? Anong waring insinso? Ano ulit? Waring pusino naman. Okay, dalawa lang po ang ating programa, edukasyon at saka senior citizen. Lalo po natin pagandahin ng edukasyon sapagkat po ako in my school. Kung alam niyo po yung Inocencio School, yun po ang aking business. Kaya alam mo po, when it comes to education, kung ano yung problema. Lahat naman sa Pasig, libre lahat sa education sa public. Tama yun eh. Pero ang pinakamahalaga yung allowance. Dalawang point, tama yun eh. Sino ang pag-isip niyan? Mayor Vico, kaya palakpakan natin si Mayor Vico. Senior citizen, mamahalin kayo sapagkat ako'y senior na rin. Kung ka na ba akong senior? Parang ilan lang. O, ibigay mo natin ng 5 tusino. Bukod sa nagsisinungaling, ang bubuhala pa. Alam niyo po, papalan po ako. Yung pamasok handog, sino na naisip niya? Mayor Vico pa rin. Unong araw, wala naman yan. Diba? Yung mga nakarang administrasyon, pili lang yung binibigyan. Tama yan. Yung mga member ng organisasyon at saka mga leader, kayo wala. Kaya pagka malapit ng Pasko, pag nagbibitbit na sila ng bayong, naiingit kayo. Tama yan. Pero nung naupo si Mayor Vico, sabi niya, lahat bigyan. Tama yan. Kaya yung sigaw niya nun, sana all. Diba? Nagkatotoo na ang inyong dasal. Kaya palakpakan natin si Mayor Vico. Ang aking Vice Mayor, dali mo na, ito pala ako po, naiihi na naman ako. Sa nervyos. Sanay ako magsalita, pero hindi ko nininervyos ko. Ang aking Mayor, naging most outstanding Mayor sa buong Pilipinas. Sino nagsabi? Yung State Department, kaya palakpakan natin, Mayor Vico. Ang dami, mga award, galing sa France, tama yung sinabi ni Ponce Buboy. Kahit saan ka pumunta, sabi nangyari, parang araw, yung mayor ninyo, nagiging presidente ng Pilipinas. Hindi sila nagsabi, ako ang nagsabi. Ako ang nagsabi, at saka kayo. Hindi kasali dito sa Mayor Vico. Ang aking Vice Mayor, Dudut Duborsky, napaka-intelligent. Para ang daming ipinasamatas na kung saan nakikinatan ngayon ang mamamayan ng Luzon ng Pasig. Kaya palakpakan natin, Vice Mayor, Dudut Duborsky. Ang aking congressman,
Anim na termino na kaya hindi matalo-talo sapagkat tumutulong. Tama hindi? Kung baka mahina. Dito, tumutulong hindi? Tumutulong. Alam niyo nung pandemic, maraming nawalan ng trabaho. Maraming nagutom. Ibinaba ni Congressman, no? Ang ayuda. Kaya palakpakan ng disco. Ang tupad, ibinaba rin. Kahit anong walis-walis ng picture, ayos na. Tama din. Para magkaroon ng trabaho. Tama din. Sa mga may sakit, nakita ninyo kahit tangli mo pa, tumutulong din. Sa patay, tumutulong din. So, minsan na, wala pa yung patay, nauna pa makarating ko. Kaya palakpakan natin. Bukod sa ting-ting, ang tawag ko sa kanya, ring-ting, ring-ting. At siyempre, yung tatlo, no? Ang pinapanya ko na sa inyo. Paano naman siya ako? Pwede ba yung tawa-tawa na? Number 13 sa Caloocan, Quincy Guarani Central. Ito na ay ang number 14 sa balota ng Distrito 2, tutor kagawad ng Barangay Santa Lucia, chairperson ng City Council Committee in Appropriation, ang pangunahing nagsisiguro sa maayos na papaplano sa paggastos ng pondo ng lungsod, chairperson din ng Committee on Market and Committee on NGOs, kampiyon natin sa mas maayos na pamamahala ng pananalapi. Number 14 sa balota, Councilor Manu Marquez. Maraming salamat. Ito po ang hunsat ng paglaban at pagtindig natin sa ating mga prinsipyo. At ito rin po ang hunsat sa patuloy na progreso ng ating lungsod. Ito rin po ang hunsat sa pagmatagal at pagpapago. Ito rin po yung hunsat para sabihin ko sa inyo hindi po ako galing. Nagpapaliwanag na. Dito rin po sinimulan po natin ang maraming reforma, pinupas natin ang pondo, pinakita natin sa tao ang tamang proseso, at higit sa lahat, wala po tayong utang na loob sa kahit kaninong politiko. Titigyan natin ang ganitong klaseng gobyerno para may pangalan natin sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Mga nakikinig, nandito na po. Fourth quarter na tayo ng basketball. Huwag na po natin ibigay kung kani-kanino ang bola. Siguraduhin na po natin hanggang matapos ang laban, tuloy-tuloy at magiging panalo po tayong lahat. Straight TV at boxing,
ay serbisyo ng tapat Raimundo. Tapat, totoo, tao lagi panalo. Green-card barangay kagawad sa Maynila. Kampiyon natin sa pagsulong ng mas malawak na edukasyon, services at pagtaguyod ng gender development. Ang anak ni Konsehala Polly Raimundo, number 15 sa Malata, Francie Polly Raimundo! Yan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po, si Polly Raimundo. Anak po ni Konsehala Polly Raimundo. At hindi po ako ampon. Dahil maputi po siya, ang tatay mo yung maitim. Okay? Pag pinagsama niyo po, si Bota de los Santos. At pinagsama niyo po, si Buboy. Ako po ang malalabasan. Ako po ay proud na proud. Dahil kasama ko po ang giting ng Pasig. Kasama ko po, siyempre, ang dami na edukasyon. Congressman Roman Romulo. At siyempre, kasama ko po, ang dami na ating Manson. Vice Mayor Toto Tamarsi. Kasama lalo na, kasama ko po, ang kampiyon ng good governance, Mayor Tito Soto. Bilang nagawa po, ako po ay nagsulong ng anti-malnutrition dahil sa buong balsog po ang mga kanilay. Siyempre, pati ang scholarship program, kasama po rin yan po ang aking mga PWD at solar panel. At alam ko po, gagawin niya po konsihan. Diba? Kaya po, isusulong po ang ginawa po ang aking mahal na ina. Kasi konsihala, Polly Raimundo! Ang pagkakamuli mo po ang kanyang sektor. Siyempre, sa larangan ng gender development at pagkapatay-patay po ng bawat Paspeño. Siyempre, kasama rin po ang kanyang edukasyon. Dahil doon po, kampo ng aking ina. Kaya sana po, tayo po'y sama-sama. I-explain niyo po ang giting ng Pasig. Maaari po yun. Ako po, si Polly Raimundo. Number 15 po sa inyong balota. Tapat, totoo, at tao lang ang panalo. Thank you po. Maraming salamat. Pasig. Ayan! At siyempre, ay huli ang ating bumabubos sa distributos ng lungsyon ng Pasig. Number 1 sa Malata, Councilor Buboy Agustin. Wow, number 1, Councilor Buboy Agustin. Number 8 sa Malata, Councilor Angelo De Leon. Number 8, Councilor Andrew De Leon. Number 10 sa Malata, Councilor Ryan Enriquez. Iboto, number 10 sa Malata, Councilor Ryan Enriquez. Number 13 sa Malata, Councilor Ryan Inocencio. Iboto, number 13 sa Malata, Councilor Ryan Inocencio. Number 14 sa Malata, Councilor Maru Martinez. Green Iboto, number 14 sa Malata, Councilor Maru Martinez. At siyempre, number 15 sa ating mga Malata, Councilor Polly Raimundo. Iboto, number 15 sa Malata, Councilor Polly Raimundo. Ito po ang mga nakapagkamit na ito ang bumubuo ng giting ng Pasig mula sa Distrito 2. Ayan, partner. Talaga naman, no? Makilala na natin ang ating giting Pasig mga konsehan mula sa Distrito 1 at Distrito 2. At syempre, para ipakilala sa ating Pasigeno ang ating congressman, palapakan natin ang may bahay ng ating congressman, Miss Solani Soledad de Romulo. Hello po! Good morning! Marami mo nagpa-flashback sa isip ko. Noong 2019, halos 1/4 na po kami dito. Noong 2022, dumami na po tayo. Ngayon naman ng 2025, kasama na po namin kayong lahat. Kaya maraming salamat. Pero ngayong umaga po, I am very proud to introduce to all of us ang
Magandang umaga po sa ating lahat. Alam po ninyo, kahapon, nagkaroon po ng isang seremonya. Nagkaroon po ng signing ng peace covenant. Kahapon po, pinatawag po ang bawat kandidato na tumatakbo dito sa lungsod ng Pasig, dito sa ating simbahan sa Santa Clara del Monte. Ang sabi sa amin ng Congress, lahat ng kandidato, imbitado, mag-attend ng signing ng isang peace covenant. Isang covenant po para lahat kami mag-commit na mapayapa yung eleksyon, walang magdadaya, walang maninira, walang magsasabi ng masama, puro paglatag lang ng plataforma. Kahapon po, gusto ko lang ma-report sa lahat ng Pasigueño. Ang buong PBB andoon sa signing ng peace covenant. Walang absent at hindi na po yun. Alas 8 ng umaga, kumpleto na po kami lahat. Ano po ang ibig sabihin yun? Ang PBB po, ang gusto natin, mapayapa, honest election. Gusto namin marinig ang boses ng Pasigueño. Pero alam po ninyo, bago kami pumunta na ako sa covenant, nung the night before, nakasama ko si Consel Buboy Agustin. Habang nag-regalo kami ni Consel Buboy, pinakita sa akin ni Consel Buboy yung litrato na nakunan po niya noong 2019. Nung tumakbo pa lang kami bilang mayor at congressman. Sa litrato po na yun, kita-kita po. Sa totoo, dalawa na po kami ni Mayor dito. Pero, may kasama kami yung independente. Nakatabi ko, si Kiko Lucia. Kaya ka, hindi ko rin pupusin yan. Dahil kung makita niyo po yung mga larawan noong 2019, yung inipitan rin po kami para sa isang signing ng isang peace covenant. Dito naman naganap yun sa katedral. Kahit dalawa lang kami, kahit na isang independente ang kasama namin, kahit sa tubo, konti na po yung kasama namin ang araw yun. Marami ng Pasigueño, medyo nakapahaba, yung mga pakita, nakasama kami. Pero, kahit na konti kami, kahit dalawa, kasi independent lang kami, hindi kami natakot, pumunta kami kapitra, pumunta kami ng peace covenant, at pinigyan kami namin sa Pasig na hindi kami takot o ipaglaban ang karapatan ng kapakanan ng bawat Pasigueño. Alam mo ninyo, mababanggit rin naman, dito rin po nakita-kita ang first rally na yun. Dito rin po yun. Pero mababanggit rin mamaya yung mga iba-ibang mga nangyari, yung mga ibang reforma. Pero siguro po, panahon na isang reforma na hindi nakabanggit, na dapat ay mabanggit rin. Alam po ninyo noong 2018, 2019, hindi ko maalala kung 2018 o 2019, dahil hindi ka kami mag-visa dito sa Kapasigan. Noong nag-visa po kami sa Kapasigan, kaya po, yung sa visa na yun, dalawa na kami, si Shalani, dumating sa visa na yun. Yung pari po, sa gitna po ng seremonya, biglang nagbanggit na sa bagay, kasi mag-election na yun eh. Sabi ng pare, dun sa Kapasigan ng class na yun, sinabi niya, ang hindi na maintindihan sa lungsod ng Pasig ay napakayaman ng lungsod natin. Pero nagtataka raw siya, malapit lang raw sa katedral, ay meron isang lugar na kawawa po yung tinitirahan ng mga mamamayang Pasigueño. Ang sabi na, dinisa po ako doon. Pero pag dinisa ako doon, meron nilagay na makeshift na
ladder para makapunta ako. Ang tinuturo po niya ay yung repair sa Maninaw. Sinabi po na maliwanag doon, bakit napakalapit sa katedral, mayaman ang lusot ng Pasig, pero hanggang ngayon, gano'n pa rin ang tirahan ng mga nandoon sa repair sa Pasig. Pero ngayon, gusto ko masabi sa inyo, nabili na ng lusot ng Pasig yung mga lupa doon sa repair at malapit na doon isahan yung pagbabago ng paninirado ng mga naninirahan sa repair. Noong isang araw po, nandun naman po kami sa Ismar. Sa Kalawan. Sa Kalawan po, yung sa Ismar. 4 na dekada lang po doon, naninirahan yung mga tao. Again po, tuwing eleksyon, ipapangako sa kanila na makukuha nila yung lupa. 4 na dekada po sila naghintay. Pero, nung isang araw po, nandun po kami lahat para sa pirmahan ng individualization ng lupa na ibebenta ng city sa bawat naninirahan sa Ismar sa Barangay Kalawan. Alam po niyo, importante po itong mga dating pangakong nabigan na ngayon ay kita po natin na magagawa na. Alam po na meron nagsasabi, Congressman, sana mas mabilis ang ginawa. Pero sana maalala natin, dumaan tayo sa pandemic. Nung paano ang pandemic po, halos 3 taon na tayo natutulungan para naman sa survival. Alam na natin ang totoo, walang perfectong tao. Alam natin ang totoo, walang perfectong team. Pero nakikita po ninyo, patungo naman po tayo ng sa tamang direksyon. Alam po ninyo, madali kasi gumawa ng mga programa, paano lang kung may pera? Kasi kung may pera naman, umayaman naman ang Pilipinas, umayaman sa syudad. Ang dali po talaga, kasi pera naman ang tao yan. Pero yung nakita po, ng TVP, sa pamumuno, ni Mayor Vico, ni Vice Mayor Dodot, at bawat konsehal, ay nag-introduce po ng good governance. Sinigurado po nila na maayos yung paggamit ng pera. Kasi dali po papakumahan, madali yun. Pero ginawa nila sa tama nilagay yung pondo sa mga pangangailangan ng taong bayan. Pero, tatanungin nyo naman po, Congressman, ano naman ang ginagawa natin sa Kongreso? Sa Kongreso po, tayo ang chairperson ng Committee on Basic Education and Culture. Tayo rin ang tumatayo na co-chairperson ng NCO2. Alam naman namin lahat, marami ng reforma ang nangyayari, lalo na sa education. Pero merong isa na talaga lagi kong binabanggit at gusto kong banggitin uli-uli. Isa sa talagang pinipilit natin at nagpasam na po sa Kongreso. Pero hindi pa pumapasa ng Senado. Pero hopefully mangyari na po. Gusto na po natin amyentahan ang napakapahirap ng K-12 program. Para na po na-amyentahan natin yung K-12 na yan, kasi sa totoo lang, nung pinangako yan, nung 2012-2013, ano ang sinabi sa akin? Pag natapos ka ng grade 12, may maganda kang trabaho. Ano ang sinabi nila? Pag natapos ka ng grade 12, college ready ka. Yun ang sinabi po nila. Ang sabi pa nga sa atin, kailangan natin ang grade 12. Bakit? Dahil pakala mo kung mag-aral abroad. Kailangan ng grade 11 and 12. Paano kung magtrabaho abroad? Kailangan ng grade 11 and 12. Pero nandito lang po tayo 2025. Alam po natin yung epekto ng grade 12. Sa totoo po, ilang po ba talaga ang nag-aaral abroad ng Pilipino? Yung mayayaman na po, 85 to 90% ng Pilipino dito rin sa atin nag-aaral. Hindi na kailangan ng 11 and 12. Pangalawa, ang sabi rin po nila, para magtrabaho ka abroad, kailangan mo 11 and 12. Pero totoo,
Yung mga nakatapos na nakatrabaho ng magagandang trabaho sa 11 and 12. Ang totoo po, karamihan ng Pilipino na trabaho, hindi mo kailangan ng 11 and 12. Sapat na yung hanggang grade 10, makakuha mo ng trabaho na kuha mo. Sabi nila, job ready. Di ba yung rent contract? O ano mo nangyari sa rent contract natin? Una, sabi nga sa ating mga estudyante, para maka-on the job sila. Nagpapayag pa yun nila eh. Para maka-on the job training. Ang binibigay sa kanila, NC2 lang. Dapat o, mas mataas doon. Eh yung sakot yung mga academic track, ano nangyayari po? Pag nag-academic track ako, anong ginagawa ko sa doon? 31 subjects. Pagkamali ka ng strand, magdadagdag pa ng subjects sa kolehiyo. Halimbawa, pag hindi ka ng STEM, tapos gusto mo mag-kolehiyo, ang gagawin ng college, magdadagdag ng subjects na hindi ka ng STEM. Pinahaba na nila yung elementary, pinahaba pa ang kolehiyo. Eh kung gusto mo mag-psychology, kailangan nag-UMS ka. Pag hindi ka nag-UMS, dadagdagan ka na naman ng subjects sa kolehiyo. So nangyari ko, hindi totoo. Pinahaba ko nila ang elementary, pinahaba ko nila ang kolehiyo. Ano po nangyari? Pahirap po sa taong bayan, pahirap sa mag-aaral, pahirap sa pamilyang Pilipino. Tapos hindi naman college ready, hindi rin job ready. Ang sabi ko nga, tigil lang natin ang kalbuhan. Ngayon, kung talagang gusto nila, i-level ko yun. Ang sabi ko, tanggalin na ang mga track. Wala ng tracks. Wala ng strands. Wala ng 31 subjects na tuturo. Wala na lang. 4 sa grade 11, 4 sa grade 12. Yung mga subjects sa first year college. Para pag natapos mo yun, pwede ka mag-advance placement sa college. Pag napasa mo yun, i-credit yung kinuha mong subject sa grades 11 and 12. At mapapawasan yung taon mo sa kolehiyo. Pero may bonus pa po ako na isa sa ginawa kong bill. Pag natapos ka ng grade 10, lahat ng estudyante natapos ng grade 10, pwedeng kumuha ng honors exam. Pag pumasa ka ng honors exam, accelerated ka na sa first year college, hindi ka nagdadaan ng grades 11 at grade 12. Alam mo yun, marami pa akong gustong bagitin na iba. Pero sa mga darating, may papagitin ko kung isa. Pero hindi na kayo, para hindi ko siya atin. Alam mo ninyo, ako ang gumawa ng Unifast Law. Kahit tingnan po ninyo ang records, ako ang principal author ng Unifast na Libre Colegio. Pero ngayon po, may iba na nakiklaim pa yan. Mali yan. Iba, amendment nila, pinahirapan nila ang mag-aaral ng Pilipino. Sa EDCOM po, lumalabas ang totoo. Dahil hindi yung mahihirap ang nakikilaban sa libre college education ngayon dahil sa amendment na ginawa nila. Dapat ibalik natin sa original na simulan ko po na kung ikay middle class, pahirap, libre ang edukasyon mo, plus may allowance ka na makukuha. Kasi po, mas mahal ang allowance kaysa sa yung tuition fee. Ang tuition fee po, kaya yun eh. Pero yung pang-araw-araw na gastusin, yan yung kailangan ng batang Pilipino na naaral ng kolehiyo. Kaya sa mga magiging pa naman tayo, ineditahan niyo po yan, pati yung mga mali-mali na nangyari. Kasi ang totoo, dito sa Pasig, sa TVD, ang gusto na natin, maglakat na naging agenda, walang fake news. Totoo, ang dapat ang sinasabi natin. Pero, kung mga pinagdalabat iba, ay hindi naman totoo,
lang po sa mga susunod namin mga focus ay mag-attend tayo, makinig tayo para malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino yung hindi nagsasabi ng totoo. Pero sa atin ngayong umaga, sana po ay team meeting buo ang aming gawin. Alam niyo po kung saan tayo galing noon at kung nasaan tayo ngayon. Malayo na ang narating, pero malayo pa ang pwede natin gawin. Sa mga susunod na taon po, actually, itong taon na po ito, nakikita niyo naman po yung mga infrastruktura. Meron tayong ginagawa po dito sa Marikina River. Binubuo na po natin yung esplanade sa Marikina River. Aabot po yan, dulo ng Libungan hanggang Barangay Santa Rosa. Tapos next year, kakabit na po natin yung Barangay Libungan sa Barangay Rosario para meron na tayong esplanade hanggang Bridgetown hanggang Barangay Santa Rosa. Ngayon pa na po, kahit pumunta kayo doon, along Marikina River, napakarami na po ang pumunta doon. Marami na po ang talagang naglalakad na doon kahit hindi pa siya tapos. Pero yan pa lang po yung mga umpisa. At ang gusto kasi po natin dyan, pag nabuo na natin yan, ay ikakabit natin yan through a ferry station. Yung esplanade sa Maynila, ang landing niya, esplanade natin dito sa main Rizal High School. Pag lumapag siya sa Rizal High School, nandun yung Rizal High School, nandun yung Dimas Anak, Plaza Bonifacio, Plaza Rizal, nandun yung bagong Pasig Museum, nandun yung bahay ng Pisa, nandun yung ating simbahan, at may mga antique houses po tayo sa Pasig. Bahay ng Pisa, at yung mga San Nicolas. Kaya sana po, ito naman, 4 to 5 days lang ito. Sana po ay siguraduhin po natin na pinag-isip po natin lahat ng magsasalita. Kasi ngayon po, ang dali po mangako eh. Ang dali magsabi eh. Pero ang tanong, nasan sila nung mahigpit yung labanan? Nasan sila nung hindi libre ang Pasig noon? Nasan sila noon? Tayo dito sa team meeting, tumindig tayo, at makita natin, naipanalo natin ang Pasig. Mabuhay po ang Luzon ng Pasig, mabuhay po ang mamayang Pasig. Maraming salamat sa lahat nandito ngayon sa Pidong Nagiging Pasig. Nilalayahan po natin ang ating Miss Bonnie Omango Jaworski. Para ipakilala ang ating susunod na sasalita na magsasalita. Magandang umaga po sa inyo lahat. Aking nilatan natin para magsasalita. Obvious naman po, di ba? Nakikita ng Pasig t-shirt ako. Siguro, para tumabilisan nang napapasalamat ko ako sa inyong lahat. Na nandito kayo para magpakita ng suporta sa mga kandidato natin. At siguro idadamay mo na rin ang mga pamilya ng mga kandidato natin. Na magpasalamat ko sa inyong lahat na nandito kayo. Kaya po nyo nabanggit, ako po nandito para ipakilala ang aking asawa. Ang dami-dami
ang marinig nyo galing sa kanya. Ang gusto niya pong malaman nyo. Ito na lang po ang sasabihin ko. Si Lola po, mahal kang mas medyo. Siguro po, kahit maraming mga pasaway. Wala na nag-react sila. Pero, maliban po doon, alam ko po, mahal na mahal ng aming pamilya. Pinapakita po niya kung ano po ang pagmamahal niya sa amin. Nakikita ko po na ganun din sa ating lahat. At ito po, higit po sa lahat, maliban din po sa mahal niya ang ating bansang Pilipinas. Mahal niya po ang Panginoon. At ito po ako pinaka-proud. Kaya, pakinggan po natin ang ating pong Vice Mayor, si Lolo Jaworski. Maraming salamat sa ating nag-iisang nakakagandang may bahay. Si Mikey, thank you very much. Sa ating lahat, nais kong bumati rin sa magandang umaga, pero higit yan, nais kong magpakawag ang aking pasasalamat. Pasasalamat sa pagkakapabilis mo ng panahon. Para sa isang mata pa lamang, 3 taon na po ang nakalilipas. At sa simula ng inyong pagbigay ng inyong tiwala sa amin sa meeting ng Pasig, malayo na po ang ating narating. Marami pong nagsasabi na hindi daw importante ang good governance. Pero kami ay tumitindig at takas loob na pinagmamalaki na kahit anong mangyari, hindi maaabot ng Pasig ngayon ang kanyang naabot kung hindi sa isang malinis na pamamahala ng leadership ni Mayor Lito Soto at ni Congressman Roman Roman. Yan po ang katotohanan. Nais ko po malaman ninyo, bigyan po namin ng mga factual na ebidensya bakit importante ang good governance. Pag-upo po ni Mayor Lito noong 2019, ang budget po ng Pasig noon ay 10 billion pesos. Tumama ang pandemya, sarado ang negosyo, pati palengke noon, halos may oras ang operasyon. Hindi tayo makalabas sa bahay. Pero gitna ng pandemya, imbes na bumaba o bumagsak ang koleksyon ng ating lungsod, ay umakyat pa. Pagpasok po ng inyong 11 council sa 2022, mula 10 billion noong panahon ni Mayor Lito sa 2019, bintana ng pandemya, naging 13.5 billion pa ang budget ng ating lungsod in 2020. 2023, pinasa ng inyong 11 council 15 billion pesos. 2024, naging 17.2 billion pesos ang income ng Pasig. Itong 2025, dahil tumitindig ang inyong liderato sa isang malinis na pamamahala, 22.4 billion pesos na po ang ating mahal. Bakit ko po binabanggit ang budget ng Pasig? Simple lang po. Una sa lahat, ang taong bayan ngayon ay nagbabayad ng tamang buwis. Kung malalaman po ninyo, hindi po nagtaas ang inyong city government ng buwis. Kahit na piso, hindi po tayo nagtaas ng taxes. Nagbawas pa ang inyong mga tricycle driver ngayon, libre na po ang inyong prangkisa. Ngayon, pati yung mga sari-sari store po natin na 250,000 na mababa ang ating revenue sa isang taon. Eh, libre na rin po, wala na rin po binabayaran ng mga lisensya. Kaya councilors rin din po. Paano natin napapadami ang ating kayamanan sa lungsod? Habang tayo nagbabawas ng buwis. Simple lang po. Dahil hindi inanakaw ang pera ng taong bayan. Dumatami ang servisyo natin mula po sa ating mga senior citizen. Nabanggit na po
Na ngayon, meron tayong local senior pension. At pati na rin po ang expanded local senior pension natin, yung yung nakakatanggap ng SS o GSS na 4,000 pababa ng ating mga senior, makakatanggap na rin kayo ng local senior pension mula sa ating naman na pamalaan. Ang ating mga solo parents, ang solo parent po ngayon, magtanong kayo sa mga kapitbahay natin lungsod. Kahit sa buong Pilipinas, iilan na po tayo na nagbibigay ng benepisyo na 1,000 cash subsidy sa ating local ng ating solo parents. Sa ating mga PWD, na bedridden, ngayon, meron na rin po tayong isang ordinansa na nagbibigay o magbibigay ng local pension sa kanila at para sa pagtulong ng kanilang matapos ng kanilang pang-araw-araw. Lahat po ng mga programa ito kailangan mo ng pondo. Pero saan ang nalalim ang pera nito? Nabawas tayo ng tax, dumadami ang nabibigyan natin servisyo sa buong lungsod. Nanggaling ito sa isang katotohanan, uulit-ulitin mo dahil hindi ninanakaw ang pera ng taong bayan. Kaya doon sa mga nagsasabing hindi importante ang good governance, isa lang po masasabi ko sa inyo, magising na kayo. Marami na pong napag-umpisan namin, pero katulad po na nabanggit ng ating mga kasama kanina, nag-uumpisa pa lang po. Nag-uumpisa lang po ang meeting ng Pasig na dumami ang panagdagan ang servisyo na dapat marating sa ating mamamayan. Kung ikukumpara natin ang ating lungsod sa ibang mga kapitbahay nating lungsod, tayo ay tinitingala. Tinitingala ang ating lungsod. Pero aminin po natin, hindi dahil ang Pasig ay magaling. Ang katotohanan yan, dahil magaling ang ating mayor na si Mayor Dino. Walang ibang mas magandang panahon para maging Pasigueño kung hindi ngayon. Pero ako mismo rin ang magsasabi sa inyo, kahit ang pagbabago ang isulong namin sa lupo ng City Hall, ni Mayor Dino, ni Congressman Juan, sa buong ng mga kasama namin sa meeting ng Pasig, kung hindi po namin kasama at karapay ang bawat isang mamamayan ng Pasig, wala po kaming makakot, wala po kaming mapapatang bumaya. Kailangan po namin magtambag ang bawat isang Pasigueño. Hindi po sa ambag ng pera, tambag ng pagiging isang mabuting mamamayan, maging isang responsableng Pasigueño, na meron po tayong malasakit sa isa't isa, na kailangan po tayong sumunod sa batas, na kailangan po natin taon yung malakasan. Alam po natin na pagkita, tayong mong araw, pinipili yung binibigyan ng mga sumundo. Ngayon lahat binibigyan. Ito po ay simbolo ng tunay ng public service o serbisyo publiko ay para po sa lahat. Pagkatapos ng eleksyon, ang politika isang araw lamang. Pagkatapos ng eleksyon, kakampihan o kalaban, lahat pinagsisilbihan. Kung pag-upo ni Mayor Dino, ang naman ng solar noon, 11,000. 11,000 solars na makarami. Marami yung natakot. Nasabi, pagkaman niya, matanggal kayo na solar, pag nagpalit ng administrasyon. Kahapon, nasa nagpayong kami. Yung isang leader ko, lumapit sa akin, sabi niya, Paris, naalala mo ako, ulit din mo ako ng araw. Nung ikaw pumakbo, nung 2007 bilang mayor. Ang anak ko noon ay scholar sa PLP. Pero nung nakano tayo, tinanggal siya bilang scholar, hindi siya nakapagpapos. Dumugo po ang puso ko. Pero ngayon, taas ko naman noon, pwede kong sabihin sa inyo. Mula sa 11,000 scholars ni Mayor Dino noong 2019, ngayon 25,000 scholars ako ang lungsod ng Pasig. At ito po ang ipagtanong ninyo, kung may nag-apply ng scholarship, meron pa rin ng
sila ba ay kakampi o kalaban ng administrasyon? Wala akong ganun klaseng pamumulitika sa lungsod ng Pasig. Inalis po natin yan. Basta ang mga anak ninyo, kwalipikado, matatanggap nila ang benepisyo na dapat ibigay sa kanila. Malapit na po ang halalan. Nagkalat po ang ayuda. Tama ba? Nagkalat ang bigas. Nagkalat ang grocery. Pati pera nagkalat. Meron pa po sa inyo. Meron mo kayong kailangan ng tao o pamilya na gumanda ang buhay dahil sa ayuda. At ang tanong, bakit ang ayuda dumadami pag malapit naman ang eleksyon? Bagong eleksyon, meron bang ayuda? Ang pasigin niyo ba? Magpapadala sa ayuda? Dahil alam ko, ang pasigin niyo, literal at hindi binibenta ang kanilang mga prinsipyo. Kaya mga kaibigan, hindi madali ang lumaban sa isang sistemang bulok. Pero tumitindig po ang bitin ng Pasig. At ang programa pinapanood po namin, hindi po yung ayuda lamang na panagdalian. Yung tulong po sa ating mga social, mga senior citizen, iba't ibang sektor, sa solo parent, at saka yung mga PWD. Ito po yung mga sektor na kailangan alagaan ng ating pamahalaan. Dahil hindi po nila kailangan, kaya alagaan ng kanilang mga sarili. Kaya sila tinutuna. Pero sa ating mga kabataan, ang tinutulak po natin ay education. Dahil sabi nga nila, ibig sabihin natin ang isda, turuan natin mag-isda. Ngayon, meron po tayong isang napakagandang programa. Of course, yung ating college education program mula sa Pangatasan Lungsod ng Pasig, isa sa pinakamaganda yan. At yan ay dahil nga doon sa batas ni Congressman Romulo na nagpapalibre ng ating college education university ni Congressman Romulo. Yung araw, may bayad po ang PNP, pero libre na po ngayon. May allowance pa mula sa city. Ang problema natin, ang natatanggap lang po, ang capacity ng freshman na pumapasok sa PNP nasa 1,300 sa isang taon. Problema, 8,000 ang nag-graduate ng senior high school natin dito sa Luzon ng Pasig. So halos 1,000 kabataan hindi ko nabibigyan ng pagkakataon ng pagkakataon. Naisip ko namin ngayon na paano bibigyan ng pagkakataon ang mga batang ito na hindi kinakailangan ng pinakamatatalim o pinakamataas ang inyong grado. Ang kailangan na ay gusto ng mga bata mag-aral, magsipat, o tiyaga. Dito po nabigyan ng pagkakataon ang pag-asa scholarship program ng ating gusto. Kung saan initindan ko at binibigyan ng pagkakataon ang pinakamahihirap nating mga pamilya na makapag-aral ang kanilang mga anak na libre. Hindi po sa public school. Ito po ay isang private college scholarship program ng lungsod ng Pasig. Pasig Catholic College, Arellano University, at ngayon nagdadagdag pa po tayo ng mga accredited colleges natin. Ito na po ang panahon para mangarap natin tayo mga pasigin na yung mga anak natin pwede pong magtapos. Marami po sinasabi, isipin ninyo kung inyong mga anak makapag-graduate ng nursing degree sa Arellano University o makapagtapos ng isang education degree sa Pasig Catholic College. Huwag niyo pong sasabihin na hindi magbabago ang buhay ng pasigin. Turuan na po natin ating mga anak makapag-aral. Magkamalarap ng pagtapos ng kolegyo. At kung saan naman hindi, sabihin na natin hindi sila college ready o hindi talaga sila ready para mag-aral ng kolegyo. Yung tinuturo ko ni Congressman Roman na multiple pathways ko. By next term, ang uunahin naman po namin ang isang pathway para sa technical vocational studies dito sa Luzon ng Pasig. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga ng Pasig. Ang kabataan kasi ngayon po gumanda at umayos ang buhay. Gamitin natin yung kalamahan ng ating lungsod
para iangat ang buhay ng Pasigueño. Ito po ang pangarap ng gining ng Pasig. Pero ngunit, hindi po namin kaya gawin ito kung hindi niyo muli ipapahiram ang inyong tiwala sa amin. 1, 4, 3. 1, Congressman Juan Romulo. 4, Mayor Vico Soto. 3, Vice Mayor Dr. Jaworski. I love you, Pasig. Straight natin. Piti ng Pasig. Ay, sa Piti Glory. Maraming salamat, Vice Mayor Dodot. Para sa isang fellow participant. Group picture na po tayo mga kaibigan. Ayan po. Ito po ang buong ng Pasig sa District 1. Muling ito, Mapunto sa Rota, Councilor Rota de los Santos. Muling ito, number 6 sa Rota, Councilor Erin Gonzalez. Muling ito, number 9 sa Rota, Councilor Tito Agustia. Muling ito, number 13 sa Rota, Councilor Mau Santiago. Iboto, number 14 sa Rota, Councilor Rochelle Sabata. Muling iboto, number 15 sa Rota, Councilor Simon Tandaco. Wala naman po sa District 2, muling iboto, number 1 sa Rota, Councilor Buboy Agustin. Muling iboto, number 8 sa Rota, Councilor Angie De Leon. Muling iboto, number 20 sa Rota, Councilor Mau Marquez. Iboto, number 10 sa Rota, Councilor Maya Enriquez. Iboto, number 13 sa Rota, Councilor Warren Inocencio. Iboto, number 15 sa Rota, Councilor Polly Raymundo. Siyempre, ang trio ng gining ng Pasig. Number 1 sa Rota, Congressman Roman Romulo. Muling iboto, number 1 sa Rota, Congressman Roman Romulo. Number 3 sa ating mga Rota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Muling iboto, number 3 sa Rota, Vice Mayor Dodot Jaworski. Number 4 sa ating mga Rota, Mayor Vico Soto. Misay na Mayor! Number 5 sa Rota, Mayor Vico Soto!